mga change of leadership and then magkaroon po ng mga change of committee chairmanship? Hindi, no? Yan ang sagot dun sa tanong mo. We don't deserve that, no? Kasi unang-una, wala namang sinasabi yung saligang batas natin na kapag nagpalit ng liderato ay automatic magpapalit ng chairmanships, no? Yung pagpalit ng liderato, nasa konstitusyon natin yan kasi hinahalal ng mga miyembro ng bawat chamber yung liderato nila, no? So that's part of the process, sabi mo nga. Pero hindi ko masasabi na yung pagpalit ng chairmanship or chairmanships ay automatic din na dapat magpalit. In other words, sa palagay ko, dapat yung mga liderato, yung mga bagong hala na liderato, they also have to take in consideration yung pangangailangan nung particular committee na yon. So, halimbawa na lang yung Education Committee. Diba? Mm-hmm. Alam naman natin na meron tayong education crisis. At alam naman natin na yung DepEd, yung TESDA, yung CHEDE, nangangailangan talaga ng tulong mula sa Kongreso. So, yung committee chairmanship ng education, hindi na dapat ito papalit-palit para magkaroon ng parang continuity. Yes. Para talagang nasusubaybayan yung mga reforma na pinapalakad ng gobyerno natin. No? Not just the executive branch, pati yung legislative branch. So, kung ako tatanungin mo, hindi na dapat pinalitan yung chairmanship ng education. No? Yun dapat, sinabi na nila, let's apply common sense, let's apply the public interest, huwag na natin panaigin yung partisan politics dito at hayaan na lang natin na patuloy yung pagtakbo ng chairmanship ng Committee on Education. Ito yung isang halimbawa na sinasabi ko na hindi naman kailangan automatic na mapalitan din yung chairmanships.